Pakiramdam ko hinihigop niya lahat ng lakas ko. Napapapikit na lang din ako, tinayaan ng sarili na namnamin ang sarap ng halik niya sa akin. Ang init at lambot ng mga labi niya na nakakaadik ng talaga. Habol pa namin parehong hininga ng magbitaw ang mga labi namin. Walang reaksyon na tinitigan ko siya sa mga mata. Don't give me that kind of look, pangit. Saad nito saka napapahila mo sa sarili na nag-iwas ng tingin sa akin. Akala ko aalis na naman siya matapos niya akong halikan. Bakit mo ginawa yun? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Tinapunan pa ako nito ng seryosong tingin. Maya-maya bigla siyang naging maamo sa paningin ko. Malamlam ang mga matang nakatitig sa akin. Because I'm jealous, okay? Napahawak pa sa batok na sagot nito sa akin. Ano daw? Jealous? Ano nga ulit ang Tagalog nun? Selos? Halo-halong pakiramdam ang naramdaman ko ngayon. Tuwa, galak, na hindi makapaniwala na parang ewan. Totoo ba? Nagsiselos ang isang Cody dahil sa nakikipag-usap ako sa ibang lalaki? Gusto niya na din ako? I said because I am jealous, pangit. Untag ulit nito sa akin nang nakatitig lang ako sa kanya. Narinig ko. Wala sa sariling sagot ko. Nagkibit balikat naman ito sa akin na animoy nag-aantay sa sasabihin ko. What? Nito saka ako muling hinalikan sa mga labi. Ang sarap, na-addict na talaga ako sa mga halik niya sa akin. You need an extra job para makabayad ka sa akin, di ba? Tanong nito nang bitawan niya ang labi ko, pero hawak niya pa rin ang mukha ko. Napatungo na lang ako sa kanya na parang nahihipnotismo sa mga titig niya sa akin. Then be my girlfriend. At kakalimutan ko lahat ng utang mo sa akin. Pati ang interes nun. Seryosong saad nito. Mas lalo akong natahimik sa mga sinabi niya. Girlfriend? Ako? Jojowain niya? Be my girlfriend. Be my girlfriend. Mas lalo akong natahimik sa mga sinabi niya. Girlfriend? Ako? Jojowain niya? OMG. Be my girlfriend. Be my girlfriend. Nag-e-echo na to sa utak ko habang di ko maalis ang mga mata sa kanya. Pwede bang pag-isipan ko muna? Tulalang tanong ko sa kanya. Silly girl. Nakangiting saad nito saka ako niyakap ng mahigpit. Pangit, hurry at malilate na ako. Dinig kong sigaw nito sa akin. Nagmamadali naman akong lumabas ng kwarto ko habang nagsusuklay ng buhok ko. Ano ba yan, hindi makapagantay? Sabi ko naman sa'yo, di na ako sasama eh. Reklamo ko dito habang naglalakad palapit sa kanya at panay suklay ng buhok ko. Tiningnan naman ako nito ng masama. Seriously? Hindi ka pa rin tapos? Isang oras na ako nag-aantay sa'yo. Pagsusungit nito sa akin, inirapan ko lang siya saka tinapos ng pagsusuklay ko. Tinapon ko pa sa sofa ang suklay na ginamit ko. Correction, 59 minutes lang. Tara na. Saad ko sa kanya saka nagpatiunan ng lumabas ng kondo. Dinig ko naman itong parang bumubulong-bulong habang nakasunod sa akin. Hinarap ko ito ng nakataas ang kilay ko. May binubulong ka? Tanong ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin saka ako nilagpasan. Wala. May narinig ka ba? Baliw. Upakan ko to eh. Let's go, pangit. Nito nang makasakay na sa elevator. Ito na naman tayo. Kaya ayoko na sumama sa kanya kasi ayoko sumakay na naman dyan eh. Walang imik na sumakay na ako at nagpwesto sa gilid. Bakit? Iritang tanong ko dito nang makita kong nakangiti ito sa akin ng nakakaloko. Nothing. Come here. Nito saka ako kinabig at biglang niyakap. Imbis na umangal ay mas minigpitan ko na lang din ang yakap sa kanya. Na animoy mahuhulog talaga ako sa kinatatayuan ko. Napangiti na lang ako habang nalalanghap kong mabango niyang pabango. Habang nakasubsob ako sa dibdib niya. Why are you smiling, pangit? Napaangat ako ng tingin sa kanya. Wala lang. Naisip ko kasi masarap pala sumakay ng elevator. Lalo na pag ganito na may kayakap. Nakangiting sagot ko sa kanya. Kinurot naman itong pisngi ko. Crazy. Nanananching ka lang sa akin eh. Tumawa pa ito sa akin. Sino bang unang yumakap ha? Di ba ikaw? Ikaw ang dumadamoves dyan. Di pa nga kita jowa eh. Nakangusog saad ko sa kanya. Mas lalo lang itong tumawa dahil sa sagot ko. Pangit mo. Tumatawa siya habang sinasabi yon.
Aminado akong mahal ko siya, pero pwede naman siguro magpakipot muna bago ko pa siya sagutin, di ba? Aba, first boyfriend ko kaya siya, kung sakali. Kaya gusto ko maranasan man lang ang maligawan, no? Habang nasa biyahe kami, nagulat na lang ako nang bigla nitong kapitan ng kamay ko. Napalingon ako sa kanya. Nakangiti naman ito habang nakatuon ng pansin sa unahan ng sasakyan. Napangiti na lang din ako. Shit, kinikilig ako eh. Hindi ako sanay na ganito siya sa akin. Masanay na ako na lagi siyang nakamangot at nakasigaw sa akin. Minsan pa na hahalikan nitong likod ng kamay ko. Pipisilin niya ang palad ko. Ewan ko kung anong trip ng sungit na to. Baka mabangga tayo dahil dyan sa kaharutan mo, kamahalan. Nakangiting saad ko sa kanya. Tumingin ito sa akin saka ako kinindatan. Shit, dudukutin ko yung mata niya. Ewan ko sa'yo. Napatawa na lang ako. Tumatawa habang ngumuso ito sa akin at umaktong humalik sa hangin. Yung Cody na nakilala kong nakasigaw at bugnutin, hindi ko akalain na may ganito palang ugali na itinatago. Isip bata. Babe. Saad nito sa akin. Shit, pwede ko babawiin yung sinabi ko kanina na magpapakipot muna ako bago ko siya sagutin? Pwede naman niya akong ligawan habang kami na. Ang landi ko na. Nahawa na ako sa kalandian ng kasama ko. Babe ka dyan. Kinikilig na sabi ko sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba? Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Mahal? Love? Sweetheart? Honey? My love? Wifey? Mine? Iyak, ang baduy. Natatawa ako sa huli niyang sinabi. Nakakapangilabot kasi kapag nakakadinig ako ng mine na yan. Tumawa siya. Okay na ako sa babe. Nakangiting sagot ko sa kanya. Tumingin naman ito sa akin saka inihinto ang kotse niya. So you mean, payag ka na maging girlfriend ko? Seryosong tanong nito sa akin. Bahala na, Chelsea. Mahal mo naman siya eh. Oo na, payag na ako maging girlfriend mo. Tahimik lang ito. Nagulat na lang ako na bigla niya akong hilain palapit sa kanya. At walang sabi-sabi na hinalikan ako sa mga labi ko. Payag na ako. Basta, wala na akong utang sa'yo. Tumatawang saad ko sa kanya nang bitawan niyang labi ko. Wala ka ng utang sa akin. Pero pag iniwan mo ko, sisingilin ulit kita. Understand? Daya naman. Nakangusong saad ko sa kanya. Akala ko ba wala na at kakalimutan niya na yun. You're mine now, pangit. Wala nang bawian. Akin ka na, okay? Nito saka ako muling ginawaran ng masuyot matamis na halik. Malalakas na busina. Pareho pa kami nagulat at nagbitaw sa halik namin nang marinig namin ang sunod-sunod na busina sa likuran ng kotse niya. Storbo. Don't mind them, babe. Iritang saad nito at akmangahalikan ulit ako, pero pinigilan ko siya. Ano ba? Nasa gitna tayo ng highway. Baka pwedeng mamaya na lang. Natatawang saway ko dito. Na-addict na din ata sa halik ko eh. Mamaya sa office. Nagtaas baba pa ang kilay nito habang nakangiting pilyo sa akin at muling pinatakbo ang sasakyan niya. Morning, sir. Good morning, sir. Bati sa kanya ng mga empleyado niyang nakakasalubong namin sa hallway. Puro ngiti at tangulang naman ang ginagawa nito. Kung siguro nakakamatay lang ang mga titig ng mga tauhan niya, kanina pa ako nakahandusay sa sahig. Iba kasing mga titig sa akin ng mga babaeng nakakasalubong namin. Paano? Hawak ako sa bewang ni kamahalan habang nakaalalay ito sa akin sa paglalakad. Inggit lang kayo. Haha. Don't mind them, babe. Bulong nito sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Siguro nararamdaman niyang naiilang ako sa mga tauhan niya. Hanggang sa makarating kami sa opisina niya. Ano palang gagawin ko dito, kamahalan? Tanong ko dito nang makaupo na ito sa swivel chair niya. At nakatayo naman ako sa harap ng lamesa niya. Be my lady guard. Nakangiting saad nito sa akin. Ha? Takang tanong ko sa kanya. Hi, baby friends! Bungad ng isang babae na kakapasok lang sa opisina niya. Napalingon ako dito. Sobrang iksi ng damit na halos iluwa na ang harapan nito. At pang-upo nito sa sobrang hapit din. Naglakad dito palapit sa lamesa niya. I missed you. Ani nito at akmang lalapit pa sa kanya nang harangin ko ito. Excuse me, dadaan ako. Maarting saad nito sa akin. Bakit? Nakataas kilay kong tanong sa kanya.
Who are you, by the way? Are you his yaya? Oo. At girlfriend niya din, kaya wag mo nang ituloy ang gagawin mo. Baka lumabas ka dito nang wala ng damit. Alis! Pagtataboy ko dito, kita ko naman ang pagkulot noon nito at galit na tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ngumisi ito sa akin. Ah! Girlfriend? Ha? Are you kidding me? Panguuyam na tanong nito. Sarap sapukin sa bibig para mas lalong mamula ang mga labi niya. Lumingon ako kay kamahalan na nakangiting nakatingin sa amin. Pinanlalakihan ko ito ng mata. Agad naman itong tumayo at lumapit sa akin saka hinapit ako sa bewang. She's my girlfriend, so you can leave. Now! Saad niya sa babae. Arg! I hate you, baby friends! I hate you! Pagmamaktol nito at mabilis na lumabas ng opisina niya. Baby friends pala ha. Anas ko dito nang balingan ko siya. I love you, Chelsea ko. Nakangiting sagot nito saka ako lalong hinapit sa bewang. Gusto kong tumili dahil sa kilig ng sabihin niyang mga katagang yun. Pero nagkunwari na lang ako na nainis sa kanya. Ewan ko sa'yo. Ano ba yan? First day natin, nagsiselos ka agad, babe. Let's go! Tumatawang anito, saka ako hinila sa kamay palabas ng opisina niya. Saan tayo? Tanong ko dito. Sa private place. Bubuntisin na lang agad kita para hindi ka na magselos. Tumatawa siya. Pinalo ko na lang ito sa braso niya. Kung ano-ano kasing kalokohan eh. Nag-init tuloy agad ang mga pisngi ko dahil sa sinabi niya. Naman kasi eh. Kunwari ay inis kong saad sa kanya. Napatawa siya ulit. Oo nga, para sure ka na, nasa'yo na ako. Tumatawang saad nito. Parang ang saya-saya niya't met-maya ang tawa. Selosa pala talagang girlfriend ko. I love you, babe. Anitong muli at pinagsalikop ang mga palad namin. I love you too. Saka ako nagpatianod na lang dito kung saan niya ba ako dadalhin. Dito ka sa tabi ko, babe. Dali. Anito nang makita niya akong lumabas sa kusina. Nasa sala siya at nanonood ng palabas. Naglakad ako palapit sa kanya. Bigla naman ako nitong hinila sa kamay kaya napaupo ako sa kandungan niya. Ano ba yan? Pwede naman sa tabi mo na lang ako kamahalan eh. Gusto ko dito ka umupo sa akin eh. Anito't niyakap pa ako ng mahigpit. Nanonood ba talaga to o nang mamanyak lang? And stop calling me that way, okay? Anito sa akin. Paano naiilang ako na tawagin siyang babe? Hindi ako sanay. Kamahalan naman kasi talagang pangalan mo eh. Nakangiting sagot ko sa kanya. Ngumuso naman ito. Tsk, ang cute naman ng loko. Nakakagigil. It's not my name. Just don't call me that way or else hahalikan kita. Kamahalan na natahimik ako bigla nang sakupin niyang mga labi ko. Matagal na halik na halos maputol ng hininga ko. Gusto mo lang mahalikan eh. Just tell me if you want my kiss, babe. You don't need to put an effort just by calling me kamahalan para lang matikman mo ang halik ko. Tumatawang aniya. Iyabang. Natatawang saad ko dito. Pero yung totoo, sinadya ko talaga na tawagin siya kamahalan para lang mahalikan niya ako. Wait lang, sa tabi mo na lang ako uupo, may bulati kasi akong nasasagi sa ibaba mo eh. Ani ko dito nang maya-maya ay may maramdaman akong kakaiba habang nakakandong sa kanya. Napatigil naman ito sa pagngiti niya at kunot-noo akong tiningnan. Gusto kong matawa dahil sa itsura niya. Pikunin eh, haha. Bakit? Pagpipigil sa tawang tanong ko sa kanya. It's not bulate, babe. Nakangusong sagot nito saka ako binitawan sa bewang. Hindi ba? Mali lang ata ako ng tingin nung nakaraan. Tumatawang saad ko sa kanya. Inirapan naman ako nito tumayo sa pagkakaupo niya. Saan ka pupunta? Tanong ko dito nang umalis ito sa harapan ko. I hate you. Parang bata na nagmamaktol ito at mabilis na pumasok sa kwarto niya. Tingnan mo ang lokong to. Iniwan talaga ako mag-isa. Sa bulate ang napasok sa isip ko eh. Ayaw mo na akong kausap? Sigaw ko mula sa labas ng kwarto niya. No! Talaga? Yeah. Sure ka ha? Sigaw ko ulit. Wala naman akong narinig na tugon mula sa kanya. Sure ka ba talaga? Kasi, okay, good night, bulate, babe. Pangaasar ko pa dito saka naglakad papasok sa kabilang kwarto.
Ang arte, pikunin naman. Bulong ko habang inaayos ang higaan ko. Pahiga na sana ako nang marinig kong mahihinang katok sa pintuan. Napangiti na lang ako nang mapagbuksan ko siya. Himala, marunong ka naman palang kumatok eh. Bungad ko sa kanya. Okay, fine. Nito saka naglakad papasok. Teka, saan ka? Ba't may dala kang unan? Takang tanong ko dito nang mauna pa ito sa akin na humiga sa kama ko. Dito ako tutulog, babe. Come here, at inaantok na ako. Sagot nito at patihaya pang humiga. Aba, ang loko. Ang liit ng kama ko, paano kami magkakasya? Saan ako hihiga sa laki niyang tao? At saan naman ako matutulog kung nandyan ka? Kalaki-laki ng kwarto mo, dito ka matutulog. Ani ko dito at naglakad pa palapit sa kanya. Ayoko doon, wala akong kasama eh. Gusto ko katabi kita. Dali na, babe. Nako, parang alam ko na yung style mo. Tapos ano, mamanyakin mo ko? Nakapamewag na saad ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin ng nakakaloko. Sabi na nga ba eh. Tumatawa siya habang sinasabing, nahulaan mo, babe. Naku, sorry ka na lang at hindi pwede. Sagot ko sa kanya. Nawalan naman ng ngiti sa mga labi niya at umupo sa kama. Please? Parang bata na kay amo ng mukha niya at nagpapakyut pa. Babe. Malambing na saad nito sa akin. Inaasahan ko na talagang bagay na to. Na mangungulit ito sa akin para pagbigyan ko sa kahilingan niya. Oh, ang cute ng boyfriend ko. Takte, kahit ako kinikilig sa sinabi kong boyfriend. Nakangiti akong umupo sa tabi niya at ginulo ko pa ang buhok niya. Lumabi ito lalo sa akin. Parang baliw tong sungit na to. Nakakatawa ang itsura niya. Pero hindi talaga pwede. First day ko ngayon eh. Nakangiting saad ko sa kanya. What? Oo, kaya mag-antay ka na lang muna ha? Ilang araw, babe? Paninigurong tanong nito sa akin. 5 araw. Gusto kong pumalatak sa tawa nang mapangiwi ito dahil sa sinabi ko. Grabe, ang takaw mo araw-araw ka nga may dalang babae dito eh. Ang tagal naman kasi ng 5 days, babe. Pero it's okay, mag-aantay ako. Halika na, babe, tulog na lang tayo. Sagot nito sa akin, saka ako hinapit sa bewang at hinila pahiga. Hindi naman tayo kasya dito eh. Reklamo ko sa kanya. Kasya tayo, babe. Look. Nito't niyakap ako ng mahigpit. Napangiti na lang ako sa kanya, saka gumanti ng yakap at sumubsob sa leeg niya. Ang sarap pala matulog ng may kayakap. Parang gugustuhin mo na lang na matulog lagi. Lalo pa kung ganito kagwapong yayakap sa'yo. Good night, kamahalan ko. Good night, Chelsea ko. I love you. Mas mahal kita. Mas lalo pa akong sumiksik sa leeg niya nang maramdaman kong masuyong paghalik nito sa noo ko at mas lalo pa akong niyakap. Kinabukasan maaga din akong gumising kahit wala namang pasok si kamahalan. Sanay na lang ako na gumising ng maaga. Napangiti na lang ako nang wala sa oras. Nang pagmulat ng mga mata ko at mukha niya agad ang nasilayan ko. Himbing na himbing pa ito sa tulog habang nakayakap sa akin ng mahigpit at nakasubsob ang mukha niya sa leeg ko. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya sa bewang ko, saka maingat na bumangon sa kama. Nagpalit muna ako ng damit saka lumabas ng kwarto para magtungo sa kusina at magluto ng umagahan namin. Habang busy sa pag-aasikaso ng pagkain namin, hindi ko namalayan at nagulat na lang ako nang maya-maya ay may biglang yumakap mula sa likuran ko. Morning. Bango naman. Bati nito sa akin saka ako hinalikan sa pisngi. Napangiti na lang ako. Good morning. Ang aga mo atang nagising. Wala ka kasi sa tabi ko kaya nagising ako. Sagot nito at isiniksik pa ang mukha niya sa leeg ko. Ano ba yan? Umagang umaga naglalambing na naman siya. Hindi ako sanay na sweet siya sa akin sa umaga. Mas gusto ko pa yung nakasalubong yung mga kilay niya habang nakasigaw na inuutusan ako. Pero aaminin ko sobra akong kinikilig sa mga pasweet niyang ginagawa sa akin. Nakakababae, sobra. Upo ka na doon at maghahain na ako. Saad ko dito. Umiwalay naman ito sa pagkakapulupot niya sa akin. Pero hindi naman umalis sa harapan ko. Tinitigan pa ako nito ng nakakaloko. Bakit? Takang tanong ko sa kanya. Ngumiti pa ito lalo sa akin. Why are you wearing skimpy shorts and spaghetti? Tanong nito sa akin. Napatingin naman ako sa suot ko't kunot noong tinapunan ko siya ng tingin.
Wala lang. Bakit? Bawal ba akong magsuot ng ganito? Inirapan ko pa ito saka naglakad palapit sa lamesa. Sumunod naman ito sa akin. Hindi naman sa bawal, babe. I'm just surprised to see you like this. Are you trying to impress me with your body? Nakangiting tanong nito sa akin. Saka umupo sa pwesto niya. Ramdam ko ang pag-iinit ng mga pisngi ko dahil sa sinabi niya. Oo na, aaminin kong hindi ako mahilig magsuot ng mga panayos na damit. Pero napilitan akong magsuot dahil na rin sa nai-insecure ako sa mga babaeng dinadala niya dati nung nakaraan. Pati yung babae sa office niya.